May sound po ba? Nagsasalita na po ba si Ma'am Janice? Parang walang sound. Ay, Wala sorry po. po, Doc. Okay po. Ay, narinig po ba ako? Ngayon lang Okay na po. Ha? Yes. Ngayon lang Okay. po kayo narinig. Pero Okay. wala po. Sorry po. Sorry po talaga. So, again, no? So, our topic for this noon was sunlight, no? Sa 8 secrets for healthy living. Tapos na po tayo sa nutrition, exercise, water. At ngayon naman po, ang topic natin is all about sunlight. The main benefit of sunlight is to support vitamin D levels, important role in bone and immune system function. So, yung mga animals po, pag nabibilad sila sa araw, nabibilad sa araw tapos nauulanan sila, hindi ho sila madaling magkasakit, di ba? Walang trangkaso sa kanila. Meron man, pero bihira, no? Pero tayong tao, mabibilad tayo sa araw, tapos mababasa tayo sa ulan, madali ho tayo magkasakit. Bakit? Si animals, the more siya nandun sa labas, nag-expose siya sa sunlight, nagpo-produce po yung body niya ng vitamin C. While tayo ho, humans, pag magbibilad ho tayo sa araw, nagpo-produce ho yung body natin ng vitamin D. Now, ang gamit po ni vitamin D, halimbawa kumain ho tayo ng seafoods, no? So, may calcium. So, pag kain natin ng seafoods, si vitamin D, sasamahan niya po si calcium, pupunta sa bone natin para i-paste doon si calcium sa bone. Ganun ho yung function ni vitamin D. And other minerals po na intake sa body natin, tutulungan po yan ni vitamin D kung saan po ipipaste yung mga minerals para magagamit po sa katawan natin. Okay, so spending outdoors offer many opportunities to be physically active. Physical activity helps you feel better, function better, and sleep better. It also reduces anxiety. No? So kung meron ho tayong anxiety, pagkabalisa, lalabas ho tayo, mag-spend tayo time outdoors, mabibilad tayo sa araw para ho maganda ho yung pakiramdam natin, no? Ma-feel better. Tapos pag magbilad ho tayo sa araw in the morning, pag tulog po natin pagkagabi, masarap po yung tulog natin, no? So, kung sino man yung nagsasuffer ng insomnia, na hindi makatulog madali sa gabi, so better magbilad ng araw para pagkagabi, mas madali ho yung pagtulog at mas mabuti ho yung pagtulog. No? So, before natin discuss too much sunlight, tackle muna natin about skin cancers. Kasi po, si skin cancer is in too much exposure to the ultraviolet light. No? So UV rays are invisible kind of radiation that comes from the sun. So yung UV rays po, meron ho siyang radiation. So too much exposure on it po, magkakaroon ho tayo ng cancer. So yung iba, gumagamit ho sila ng tanning beds, no? Para ho, ma-imitate ho yung radiation at magkakaroon ho sa mga tao na ang gusto nilang darker skin. Yung gusto nila ng skin by the sea or tan skin. O kaya gumamit sila ng sun lamps para din po, gano'n din po, substitute din po siya ng sunlight. And isa ho siyang therapy. Kasi po, pag sa US, sa part po doon na nag-snow, may time po sila na malamig. Pag hindi ho sila makakalabas kasi malamig, doon ho po yung times na marami ho nagsasuffer ng depression. No? Kasi ho, hindi sila na-expose ng sun. So yung iba, ginamit ho nila yung sun lamps para din po may therapy sila at saka maganda ho yung tulog nila at pakiramdam sa katawan nila, no? So UV rays can damage the skin cells. So too much po exposure sa kanila, madadamage po yung ating mga skin cells. So ano ho yung mabuting gawin, ha? People can decrease skin cancer risk from too much protection of UV exposure by using sun protection. So meron hong mga lotions ngayon na meron hong SPF. Pero kung doon naman po tayo sa face natin, no, much better po yung SPF niya, yung 15, no? Kasi the higher the SPF po, the greasier your face will become. So kaya minsan,
mataas. So yung SPF na nilagay natin sa mukha natin mga girls, nagtaka tayo after 2 hours or 3 hours, sobrang oily na ng mukha tsaka mabigat siya, hindi siya magaan, no? So SPF 15 po, yun po yung better para sa face lang. No? Types of skin cancer. No? Skin cancer is by far the most common type of cancer. No? Nearly all skin cancers can be treated effectively if they are found early. So knowing what to look for it is important. So skin cancers dahil common siya, no? Pero madali po siyang matreat. Kaso lang ho, kailangan ho nating malaman kung ano ho yung klase ng mga skin cancers. Baka ho kasi nandyan na ho sa skin natin, hindi ho natin siya napapansin. Okay, so number 1, yung basal cell carcinoma. Ito na. Okay. Number 1 is the basal cell carcinoma po tends to grow slowly. It's very rare for a basal cell carcinoma cancer to spread on other parts of the body. So, nagsisimula lang ho siya ng ganyan. Kita nyo ho? Parang scratch lang po siya. Nagsisimula siya ng ganyan na mapula-pula. Kaso lang, pag hindi ho natin siya pinapansin, maaari ho, no? Kung hindi natin siya ipatreat, it can grow nearby areas. Tapos i-invade niya yung mga bones or tissues kung saan siya tumubo. No? I-invade niya. Kaya yung minsan, meron nung makikitang ganyan, ano lang naman to, scratch lang, bakit namamaga na at saka nagiging cancer na? Kasi yun ho yung umpisa. No? Ano ba yan? Then next po yung Kaposi sarcoma, no, is a cancer that develops from cell that line lymph or blood vessels. No? It usually appears as tumors, can also start in other parts of the body. So tingnan nyo ho yung ganyan. Ganyan lang ho siya. May mga lesions po. Ito sa foot, may lesions, no? Makikita nyo. Tsaka, ito ho yung nag-reddish po, nag-dark color. Yun po yung mga tumor sa skin. So, kung meron ho kayong napansin na ganyan, much better po, magpa-check up na po, no? Then number 3, melanoma can occur anywhere in the skin, but they are more likely to start certain areas. No, meron hong melanoma under the fingernails. Merong nangingitim na ganyan. No, may mga tao kasi napapansin natin merong ganyan, no, akala natin natamaan lang ho ng matitigas na bagay kaya ho nangitim. So, yung iba sabi normal lang daw sa kanila ng ganyan, pero hindi nila alam, yun na ho yung simulan ng melanoma na cancer. So, next, yung sa kabila naman, they might be found rounds like normal moles. So, ganito po. Akala nung iba, moles ang ganyan. Pero, type na din po siya ng skin cancer. The next, Merkel cell carcinoma is a rare type of skin cancer. It's one of the most dangerous types and can be very hard to treat if it has spread. So, ganyan ho. Pag may tumubo po sa lips natin na ganyan, no? So, Merkel cell carcinoma, very dangerous po siya at saka mahirap po siya gamutin. Siya lang ho sa lahat ng cancer cells na pinakamahirap pong gamutin. Next, skin lymphoma is a type of non-Hodgkin lymphoma. Si non-Hodgkin lymphoma po, it's a malignant or it's a disease of cancer disease form na galing po sa ating lymph system. So, si lymph po, siya ho yung part ng immune system natin, di ba? Yung doktor ng katawan natin, no? At saka sa white blood cells, no? Doon ho nagsimula ang cancer. So, most skin lymphoma are T-cells lymphomas and most half are known as mycosis fungitis. Next, the T-cell skin lymphoma usually starts as one or a few tumors on the skin. Some of these may break
or ulcerate. So ganyan ho, namamaga, no? So nag-tumor siya, tapos namamaga siya, nag-ulcerate siya, no? Tapos minsan nagbe-break po yung ganyan po ng part. So squamous cell carcinoma, they tend to grow slowly and usually occur on sun-exposed areas of the body such as face, ears, neck, lips, and back of the hand. No? So ito ho, magtutubo talaga siya sa lagi hong nai-expose sa araw, no? Sa mukha natin, sa ears, sa neck, sa lips natin may tumubo ng ganito. No, hindi ho sabihin parang skin tags, pero kailangan na natin pag may mga ibahong mga napansin natin sa mga skin natin na tumubo, much better ho punta tayo sa doktor para ma-check. Kasi tayo ho Filipino, normal ho sa atin na hindi ho tayo lalapit sa doktor unless talaga na kailangan, no, na worst na yung pakiramdam ni pasyente. Pero kung simula pa hindi natin madalas pinapansin kung ano man yung mga tumubo sa balat natin. How to protect your skin from the sun? So paano ho ba? Kasi magkakaroon naman tayo ng skin cancer too much exposure. So paano ba mapoprotektahan yung skin natin sa sun? No? So shade, number 1, shade. So you can reduce the risk of skin damage and skin cancer by staying in the shade, no? Or under sa umbrella, tree or other shelters. So hindi ho tayo magtatagal talaga sa araw. Then number 2, sa clothing, dapat wear long sleeves, yung mga long sleeves, shirts and long pants and skirts which can provide protection from the UV rays, no? Kay wet t-shirts, no? Kung yung iba binabasa nila kasi naiinitan sila, binabasa. So take note, wet t-shirts offers less ho yung UV protection niya kesa po sa dry one. Tapos darker colors offer more protection than lighter colors. So some clothing then merong certified international standards as offering sa UV protection. Then number 3, hat. So wear a hat with a brim all the way around that shades your face, ears, and the back of your neck. Avoid straw hats. Yung mga hat na may butas-butas, no? May holes that let the sunlight through. No? A darker hat may offer more UV protection. So mas maganda pala ho yung darker ho yung hat na gagamitin natin. Number 4, sunglasses. Bakit ho? Protect your eyes from UV rays and reduce the risk of cataracts. No? Also protect the tender skin around your eyes from the sun. So kailangan ho tayong gumagamit din po ng shades. And number 5, sunscreen. Put on a broad spectrum sunscreen that filters out both UVA and UVB rays that has an SPF 15 or higher before you go out, no? So sinabi ko kanina, pag sa mukha, okay na din yung SPF 15, no? Kesa then pag dito naman sa arms, sa neck natin, okay na, mas higher SPF po, the better. Then put it on again, no? If you stay in sun for more than 2 hours. So halimbawa nagsiswimming kayo, no? So after 2 hours talagang lagi ho kayong naglalagay po ng SPF na may na lotion, no? Then kung napapawis po tayo, maglalagay na din po tayo, no? And or nagpupunas tayo, nagtoweling off. Kasi ho, natatanggal ho siya kasi pinupunasan natin. So lalagyan naman natin siya ulit ng lotion na may SPF. Okay, so meron na tayong 6 benefits of sunlight. Okay. Sunlight kills, number 1, sunlight kills bacteria. So many of us spend a lot of time indoors. So this indoors environment can contain dust,
that carries type of bacteria. No? Biological factors in indoor dust can induce immune dysfunction and chronic inflammation, leading to chronic inflammatory pulmonary disease, no, including asthma. So one study found that sunlight can kill bacteria that lives in dust, no? So kung lagi naman ho tayong dito sa loob, hindi ho tayo maglalabas, tsaka yung room natin ho is sarado, tsaka may aircon, no? Hindi ho makakapasok yung sunlight, hindi ho niya mapapatay ho yung bacteria na yon. At saka yung bacteria na yon, pwede ho tayo magkakasakit, no? Asthma or chronic inflammatory pulmonary disease. Sakit din po yan siya sa baga, no? So, culture-based investigation of a small number of bacteria laksa. Ang tawag po ng bacteria na nabubuhay po sa loob ng room, na kulog ng room na walang sunlight, bacteria laksa po, have indicated that exposure to light and especially ultraviolet wavelengths can inactive many microorganisms, therefore potentially reduce dust microbial community viability. So mas mabuti ho yung rooms natin, no? Kailangan buksan talaga yung mga windows para makapasok po yung sunlight at saka hindi ho mag-ano yung mga bacteria laksa. No? Sunlight may reduce high blood pressure, no? So most common ho na sakit na ngayon ng tao, no, may hypertension ho. So makakatulong ho sa hypertension si sunlight. So hypertension is linked to many health problems, no? Including heart attacks, stroke, and kidney damage, no? So study shows that exposure to sunlight lowered systolic pressure, no? 'Di ba kung magpa-BP tayo, systolic and diastolic. Yung systolic, yung nasa taas, yung sinabi nila, 120. Yung diastolic naman, yung over 80. So, the top number in blood pressure in people with kidney failure and dialysis. So, kung mataas ho yung diastolic nyo po, no, madalas ho meron ganyan, may problema ho po sa kidney o yung mga taong nagda-dialysis, no, yung mataas ho talaga yung BP nila. So hypertension remains the leading cause of premature death and disease. No? Dito ho sa amin, marami ho talagang namamatay na natutulog lang. No? Natulog nung gabi, kinabukasan hindi na ho nakagising. No? Marami ho talagang cases kasi ho, meron ho silang symptoms, hindi ho naman sila nagpapa-check up. Tapos yung iba, nanamdaman nila yung headache, no? Kasi bago ho tayo, may mga symptoms man ho tayo, bago ho tayo mag cardiac arrest or ano man yung natin, meron na ho tayo mga symptoms na nararamdaman. So yung iba, hindi nila pinapansin, akala it's ordinary lang na headache, ordinary lang na stomach ache, pero hindi nila alam, yun na po pala yung na-attack na sila, no? So, insufficient exposure to ultraviolet radiation or avoidance to sunlight, no? Kasi yung iba takot talaga sa sunlight. Takot sila kasi mangingitim sila, no? So, is a new risk of factor for hypertension. Pag hindi ho pala tayo laging nabibilad sa araw, hindi ho tayo naaarawan, isa din pala ho yun na risk na magka-hypertension tayo. No? Perhaps in general population, lalong-lalo na ho yung nagtatrabaho sa city, no? So, hindi ho talaga sila ma-expose sa araw kasi pagpasok nila sa work nila, yun na at paglabas, gabi na. Mga nasa office nag-work. Unlike ko dito sa probinsya, talagang maaarawan ka. So, human exposure to ultraviolet light contributes to blood pressure regulation and accounts for seasonal geographical risk. No? So, yun pala, kung magbibilad tayo sa araw, no, mag-contribute po siya ng magandang blood pressure regulation. No? So, vitamin D independent benefits of sunlight should be
considered then assessing risk-benefits ratio. So kung meron ho kayong vitamin D independent benefit of sunlight, dapat ho meron ho kayo mga i-consider, i-assist po na meron ho siyang mga risk benefit. Kasi ho, tayo hindi ho natin masyadong napansin, nabigyang pansin or halaga si vitamin D. No? Hindi ho natin alam kung gaano ho siya ka-essential at kung gaano ho ka-important si vitamin D sa katawan natin. Kasi more tayo ho na-expose ni vitamin C. Di ba? Kasi lagi sinasabi si vitamin C kasi siya naman kasi yung father of all the vitamins. At saka dahil father of all the vitamins si vitamin C, lagi ho tayong nire-recommend na uminom nun kasi si vitamin C ho, siya ho yung makapagpalakas, hindi tayo madaling magkasakit. But si vitamin D, bihira lang ho yung mga taong meron ho talagang knowledge about vitamin D. So dapat ho malaman natin kung ano ho talaga yung best po na ni vitamin D. Okay. Number 3 po, sunlight can regulate immune system. So UV light isn't the only thing that makes sunlight beneficial. Being exposed to the sunlight also enables your body to make vitamin D from cholesterol in your skin. Okay, now, ganito pala yon. Pag ma-expose tayo sa sunlight, si vitamin D pala, doon niya kukunin sa cholesterol na nandun sa ilalim ng balat natin, nasa balat natin, no? Doon pala kukunin ni vitamin D. So vitamin D is metabolized sequentially in the liver and kidney. Vitamin D is a major circulating form. Vitamin D plays an important role in regulating calcium, phosphate metabolism, for maintenance of metabolic function, and for skeletal health. So, napaka-important ni vitamin D. Kasi ho, kung wala din po si vitamin D, hindi ho magre-regulate yung function ni calcium. No? So, useless ho. Yung uminom kayo ng calcium, wala naman ho kayong vitamin D kasi takot kayo sa araw, hindi kayo naaarawan, hindi din ho mag-function yun. Iihi din po na lang natin yung iniinom natin na mga calcium o kaya mga minerals. Most cells of the body have a vitamin D receptor, no? And many cells and organs are able to produce, no? So vitamin D deficiency will increase the risk of many chronic disease, no? Vitamin D deficiency, kung kulang ho tayo ng vitamin D, marami ho tayong risk para magkasakit tayo ng mga chronic diseases like autoimmune disease. Ano-ano ho yung marami hong autoimmune disease, no? Like arthritis, no? Psoriasis, mga autoimmune disease po yan sila. Cancer, cardiovascular disease, infectious disease, schizophrenia. No? Kung may kakilala po talaga tayong may schizophrenia, no? So we will advise po sa patient na ibilad sa araw. Kaso lang ho, tayo ho dito sa Pilipinas, kulang ho tayo education po tungkol how to take care of the people with mental health problem. So kadalasan ho, yung mga may schizophrenia, yung mga baliw, kinukulong ho nila. So hindi ho siya naaarawan. No? So very useful po pala sa mga baliw ho na nabibilad sila sa araw. No? Kaya ho, nakikita natin yung mga baliw ho na naglalakad sa daan, nasa labas lang ho siya, di ba? Hindi ho sila nagkakasakit kahit rain or shine po yan sila, di ba? Kasi exposed sila sa araw, tapos naglalakad sila, nagka-exercise din po sila, no? Kahit yung pagkain nila, hindi naman sila na-monitor sa pagkain kasi hindi sila nakakain, kaya nagpa-fasting na din po sila. Kaya ho, madalas ho natin masasabi, mabuti na ho yung baliw, nasa labas lang, no? Hindi nga monitor yung meals niya, pero wala ho silang sakit, no? So, and last po, pwede ho tayo magkaroon po ng type 2 diabetes, no? Pag hindi ho tayo na-expose sa sunlight. So, sensible sun exposure, no? Sensible sun exposure and vitamin D supplement when needed should be implemented to prevent global
vitamin D deficiency and its negative health consequences, no? So, sensible sun exposure. So, hindi ho tayo magbibilad naman ng too much kasi sensible lang siya. Or, umiinom ho tayo ng mga vitamin D supplement para ho ma-prevent natin ang global, no? Global sa buong mundo po na magkaroon ng vitamin D deficiency. And alam na ho natin kung ano ho yung negative risk kung kulang ho tayo ng vitamin D. And number 4, sunshine strengthens the bone. So vitamin D helps your body absorb calcium with essential for bone health. So this can help prevent osteoporosis, no? Si osteoporosis ho, i-decrease ho niya ang, no? Si sunlight ho, no? Tutulungan ho niya si bone na ma-absorb doon. Tutulungan niya si calcium na ma-absorb po doon, di ba? Then, osteoporosis and osteopenia. No? Si osteopenia po is a disease of bone na kulang ho siya ng density. Si osteoporosis, di ba, yung nakikita natin yung nag-iba ho yung bone formation niya. Si osteopenia po, kulang ho yung bigat or density ng bone niya. So, good bone health can prevent bone fracture. So, dapat ho, maganda ho yung bone health natin. Then number 5, sunlight can improve sleep quality. So, big role in maintaining our body internal clock or circadian clock rhythm. Yung body natin, meron ho tayong tinatawag na body clock. Yun hong circadian clock rhythm. No? Responds to the sunlight. Dark circle helping you to fall asleep at night. No? Then, when there's dark, matutulog tayo. Yung katawan natin may oras yun eh. And when you wake up in the morning, pag meron na hong light. So, yun hong, yung body clock kasi natin, kaya minsan, pansin natin, kung every 8 p.m. na ho tayo matutulog, yung body natin by 8 or 7, quarter to 8, antok na tayo. Sasabihin na yan, matulog ka na, sabi ng clock mo sa katawan. Tapos, kung sanay ka naman gumising ng 4 a.m., bigla ka na lang din magigising at that time. Kasi sabi ng clock mo, nagigising ka na ng ganung oras, no? Depende. So, yung iba, magigising sila ng 6 a.m. Yun ho yung body clock natin. Pero minsan ho, si body clock po, nasisira ho yung function niya. Kasi, pag 8, yung tulog mo, tapos hindi ka nakatulog ng 8 kasi may ginawa ka. So, lilipat na naman siya by 11. So, by the next night, mahirapan ka na matulog ng 8. Kasi yung body clock mo, lilipat na naman siya dun sa nung 11 p.m. ka po na nakatulog nung the other night. No? Kaya kailangan natin si sunlight para ma-improve po yung sleep quality. No? So, getting bright light in the morning to increase your chance of falling asleep in the evening. So, kung sino man ho yung merong yung hindi makatulog sa gabi, no, insomnia, so kung magkuha pala tayo ng bright light in the morning po, pagkagabi po, madali ho tayong makatulog at maganda ho yung tulog natin, no? So, getting more sunshine in the morning can help you fall asleep because of the melatonin levels. Ano ho ba yun si melatonin? Melatonin is part of the hormone po, no? It's a hormone produced by our pineal gland po sa brain natin, no? Si pineal gland po, i-regulate po niya yung step to wake air circulation mo, yung tinatawag na circadian rhythm, and it's a very powerful po na antioxidant din po yon si melatonin, no? So, yun ho yung nakakaganda po na kung mabilad tayo sa araw, si melatonin na-produce din po siya ng antioxidant. And isa ho siyang hormone po na para ho ma-regulate yung sleep natin. And number 6, sunlight po, boost po ang ating mood. So, getting adequate sunlight can help combat mood disorder. So, sino ho yung merong mood disorder? Yung tinatawag nilang seasonal affective disorder or SAD, no?
It's a type of depression occurs in the fall and winter. No? So doon ho, sa ibang bansa, during that time, kaya ho, marami hong lugar na mataas ho yung cases nila sa suicide. No? Kasi during depression times, hindi nila magkaya, yun ho yung mangyari. Kasi pala, pag kulang ho tayo sa araw, makaka-experience ho talaga ng mga depression. So when there is less sunlight, no, a lack of sunlight may affect the way the brain's hypothalamus works. No? So, di ba, sa hypothalamus, it's just a very small part of the brain nandito sa likod ng ano natin, no? Si hypothalamus, siya ho yung naka-fall, siya ho yung maka-feel ng love, ng sad, no? Lahat ho, dyan ho galing na hypothalamus. Nagre-react na lang po yung si heart. Pero, kaya po, mas maganda po sabihin, I love you with all my hypothalamus, kaysa po, I love you with all my heart. Kasi si hypothalamus, dun ho talaga yung feelings natin. So kung kulang ho tayo ng sunlight, maka-affect ho yun sa function hypothalamus. Kaya ho, pag kulang tayo sa sunlight, iba ho yung pakiramdam na anong iba, lalo-lalo yung may depression, iba na ho yung takbo ng utak nila. They feel, kung meron ho tayong sadliness talaga, kung meron hong loneliness talaga to the extent na sobra ho yung pagka down yung pakiramdam nila, no? Na hindi naman ho yun sinasadya, no? This can make your circadian rhythm to time certain function. Like when you wake up, as a result, you may be more likely to experience sad symptoms such as feeling of despair and fatigue, no? So, kailangan ho natin talaga na maaga tayong magising, then mabilad ho tayo sa araw. Hindi lang ho para sa mga babies pala yun. Di ba yung mga newly born babies binibilad sa araw? So tayo din po talaga ay kailangan natin ng sunlight. So not getting enough sunlight can result in lower serotonin level. So serotonin level, no, in your brain, di ba may mag-regulates your mood. Yun. It also often called our body's natural feel-good chemical. Yun ho yung serotonin po. No? Again, meron ho siyang tinatawag natin na body's natural feel-good chemicals. No? So, getting enough sunlight ka, ano ho yun si serotonin, which led to depression. No? So, kung meron siyang feel-good chemical, tapos hindi ho kayo nabibilad sa araw, no? So, yun ho, maglo-lower ho yung serotonin level natin kasi si serotonin level naman natin, ang sabi, feel-good chemical, tapos hindi siya maka-function kasi kulang tayo sa araw, yun ho yung nagli-lead po na depression. So, by receiving more sunlight, you can boost your level of serotonin and your mood. No? So, kung mag-expose pala tayo sa sunlight, yung serotonin level natin and your mood po ay mabuboost po yung level nila. Okay, ang tanong, how much sunlight per day? No? Kasi 'di ba sabi too much exposure maka-cause din naman ng cancer. Okay. 10 to 15 minutes daily exposure po ang dapat natin sa sunlight, no? 25 to 40 minutes po kung people with darker skin. Bakit po? People with darker skin have more melanin. More melanin po siya sa skin nila. In their skin, no, a molecule that serves as natural sunscreen po, yung melanin. Pag marami ho tayong melanin, mahihirapan din po si sunlight po to penetrate po talaga, no? Sa under sa skin natin, nandun yung fats na i-convert niya into vitamin D. No? So although melanin gives greater protection from the sun damage, it can also make it a little harder to get enough sun exposure. No? So kung mas maitim pala yung skin natin, mas marami tayong melanin, no? So makaprotect din po siya sa sun damage. Kaso lang ho, nahihirapan din po yung si sun na mag-get through po kasi dahil sa dark yung skin natin. Kaya po kailangan po nila ng 25 to 45 minutes sun exposure. Okay. How do I get vitamin D? Okay. So, number 1, di ba sa sun? Number 2,
sa pagkain natin. Meron din vitamin D sa pagkain natin, no? And number 3, sa supplements. So what are the foods, no? Here are the list of foods that are naturally contain vitamin D. Okay. Yung tinatawag nilang cod liver oil, no? It's a dietary supplement na fish oil, no? Omega-3 fatty acids po siya. Ang tawag po niyan sa Bisaya is balakaw. Balakaw daw ang tawag niya na klase ng isda, no? Maganda ho yung oil niya. Meron ho siyang omega-3 fatty acids, no? Salmon, swordfish, tuna fish, sardines, no? Beef, liver, dairy and plant milk, orange juice with fortified vitamin D. So makakuha po tayo ng vitamin D po doon sa kanila. Kahit less po tayo na expose ng sunlight. Then meron din pong vitamin D po yung mga vegetables, no? Yung spinach, no? Yung kale. Ito po siya, family lang din po siya ng cabbage, no? Kaso lang ho, yung cabbage, diba round yung head? Sa kanya ho, hindi ho yun round yung head niya. Curly yung leaves niya, si kale, no? Okra, collards din po, family din po siya ng cabbage, no? And broccoli. Soybeans, white beans, broccoli, mango, sweet potatoes, squash, egg, avocado, carrots, and melon. Yun po din po yung magandang source ng vitamin D sa fruits and vegetables. Then, 2 types of vitamin D. May dalawang klase ho yung si vitamin D. Number 1, the dito-ergocalciferol. So, is obtained from plants. Particularly, nandun siya sa mushrooms and sa yeast. Kaya ho si yeast ergosterol, no? Is typically produced through ultraviolet radiation of yeast called ergosterol. So it also found in fortified foods such as milk, cereals, and orange juices, no? And number 2, D3, cholecalciferol. So it is produced by the human body when the skin is exposed to the sunlight. Ito ho pala yung vitamin D na meron tayo, no? Kung mabilat tayo sa araw, ito meron ho na ho tayong vitamin D3. It can also be absorbed by eating animal sourced food such as fatty fish, egg yolks, and liver. So the difference between the two, no, the cholecalciferol and the ergocalciferol is their production, no? Chloricalciferol is produced by the human body, whereas ergocalciferol is created by exposing plant-derived materials to UV light. So these are 2 types of vitamins that have similar and chemical structure as well. Typically, doctors tend to recommend vitamin D2 than vitamin D3 because it is more readily available in higher doses. So yung vitamin D2 kasi meron ho siyang available in higher doses. Okay, so elderly, so yung mga matatanda na populations are particularly at risk of vitamin D deficiency. In part because of aging, mag-depletes po the body's natural ability to naturally produced and absorb vitamin D. So pag matanda na po tayo, may edad na po tayo, no, yung mag-deplete na po yung vitamin D natin. And at ang katawan ho natin ay hindi na ho mahina na ho yung ability niya ho na mag-produce ng and mag-absorb ng vitamin D. So kailangan ho pag may edad na to, kailangan natin ho yung uminom na lang ho tayo ng supplements, no? Supplements will likely be more than quickest and most effective way to increase vitamin D, no? Ako ho, ang iniinom ko po is yung California Gold Nutrition na vitamin D3. Uminom din po ako ng supplement, no? Even at a distance of 150 million kilometers miles, no? Gravitational pulse holds the planet in orbit. It radiates light and heat or solar energy, which makes it possible to life to exist on Earth. So, hindi lang ho tayo kailangan ng vitamin D. Kailangan din ho yung mga plants, okay, ng sunlight, no? Yung mga plants to make their own food, no? Kasi ho, kung wala ho tayong sunlight, kung wala ho yung
ultraviolet din po, namamatay ho yung earth natin o kaya nag-frozen ho tayo. So walang life po kung wala hong light. Wala ho yung solar energy. No? So plants need sunlight to grow, including humans needs plants po. So kung kailangan man lang po ng sunlight, yung plants kailangan ng sunlight para tumubo, ang animals din po and humans, kailangan din po natin ng plants po for food and oxygen. So they produce without heat from the sun. So Earth would freeze. There would be no winds, ocean, current, or clouds to transport water. No? Kung wala ho tayong sun, patay ho. Wala ho talagang life po sa Earth natin. So too much sun exposure allows UV rays to reach your inner skin layers. This can cause skin cells to die, damage, and develop cancer. So, pero ho, too much po sa sun protection, naka-ano ho siya ng sun damage. So, too much exposure can lead to skin changes some skin cells with melanin can form a clump. This creates freckles and most over time, this can develop cancer. So, kung makita ho tayo, di ba? Madalas meron ho tayong mga cases na mole lang, akala nila mole lang, tapos nagalaw niya or ano, di ba? Tapos nagiginahong cancer ho. Kaya ingat-ingatan ho natin yung mga freckles at saka moles na tumubo sa skin natin. Dahil po sa exposed po tayo sa sun, kaya marami hong tumubo sa ganyan sa balat natin, no? Next is early aging. So, makita natin ho yung kutis ho nung tao na too much na exposed sa sunlight o yung hindi. Kasi ho, mas madali hong tumanda yung too much po talaga na exposed sa sunlight. Yung early aging time spent in sun makes your skin age faster than normal signs. So, of this are wrinkled, tight, or leathery skin. Yung namamaga ho yung skin, leathery na, namamaga na ho yung skin and marami ho siyang dark spots, no? So melanin protects skin from sun's ultraviolet rays. This can burn the skin and reduce its elasticity, leading to premature aging. So the sun ultraviolet light can cause major damage to the skin. So lowered immune system. So white blood cells works to protect your body when your skin gets blunt. So white blood cells helps create new cells. Doing this can put your immune system at risk in other areas. No? So white blood cells works to protect your body. No? When your skin, na mabilad ho tayo sa araw, nag-work yun si white blood cells. No? And eye injury, UV rays can damage the tissues in your eyes. So they can burn your outer layer called the cornea. Kita nyo, yung mabilad tayo sa araw, mamumula na ho yung mata natin. They can also blur your vision. Over time, you can develop cataracts. So this can cause blindness if left untreated. No? Kung hindi ho natin mapaoperahan yung mga cataracts natin, makakause siya ng blindness. Yun pala ho, minsan sabi ng iba, ba't nagka-cataracts yung tao? Yun pala yung too much na exposed po tayo sa sunlight, hindi ho tayo gumamit ng mga sunglasses po para ma-protect siya sa UV rays. Then number 5, skin cancers, no? So most cancer is not melanoma. It is also common but also very treatable. Melanoma skin cancer is not as common but is more severe skin cancer that spread to other areas in your body, especially untreated. No? Then number 6, too much po tayo exposure doon, magkaroon tayo ng heat stroke, no? Is your body overheating usually as a result of prolonged exposure to a physical exertion in high temperature? So magkakaroon ho tayo ng heat stroke. Kaya iwas-iwas po talaga sa sobra sa sunlight, no? Then how to prevent heat stroke? Drink more cold drinks, especially if you're active or exercising. Kung nasa labas ho tayo, umiinom ho tayo ng maraming tubig, no? Wear light-colored or loose na clothing. Avoid the sun between 11 a.m. and up until 3 p.m. So dapat iwasan natin ho ang oras na yan na mabilad ho tayo sa araw, no? Avoid excess alcohol and avoid extreme exercise, no? Kasi pag extreme mo yung exercise natin, mainit ho yung katawan natin, no? So, posible ho na magka-heat stroke tayo. So,
Heat stroke are very common po. Dapat po malaman natin kung ano ho yung symptoms niya, no? So, the hallmark symptoms of heat stroke is a core body temperature above 140 degrees Fahrenheit. So, una hong mararamdaman nyo, fainting, throbbing headache, lack of sweating despite the heat, no? So, hindi ho kayo masyadong napapawisan pala pag kahit gaano kainit, no? Red, hot, and dry skin, tapos muscle weakness or cramps. Meron ho kayong mararamdaman na ganyan. Then, nausea and vomiting, tapos rapid heartbeat, which may be either strong or weak, no? Rapid shallow breathing, behavioral changes such as confusion or disorientation or staggering. So iba ho yung nag-staggered na ho yung pananalita niya. So dapat ho, kung meron ho tayong naramdaman ng ganyan, yun ho yung symptoms na magka-heat stroke. So kung meron hong nag-heat stroke, kailangan ho natin malaman din po kung ano ho yung first aid niya. So first aid, no? Move the person into a cool place. Kung meron na tayong nasa lubong na natumba po, so i-move natin siya doon sa hindi ho exposed sa sunlight, no? Tapos, remove the person's unnecessary clothing and place the person on his or her side to expose as such skin surface to be air as possible. So itagilid ho si pasyente. Then, cool the person's entire body as sponging or spraying cold water. So, basain ho natin siya ng tubig and fan. So, kung may electric fan, hanginan ho natin siya. The person to lower the person's body temperature. So, watch the signs of rapidly progressing heat stroke such as seizure. So, unconsciousness or longer than a few seconds and moderate to severe difficulty breathing. So, kailangan obserbahan natin yung pasyente natin. Then number 4, applies ice packs over as much of the body as you can. Then check the person's rectal temperature. Bakit ito sa rectal, hindi ho dito sa kilikili? Mas ano ho sa rectal ho, mas efficient ho kung doon tayo sa rectal kukuha ng temperature, no? And try to reduce it to 39 degrees Celsius. Dapat bababa ho yung temperature niya into 39 degrees Celsius or lower as soon as possible. So the longer the body is at high temperature, the more serious the illness and the more likely it is that complications will develop. Temperatures taken by mouth or in-ear are not accurate in this kind of emergency. Again, sa mouth or sa ear or sa kilikili, hindi siya accurate pagdating po dito sa heat stroke. Kaya ho doon ho tayo kukuha sa rectal area po, kukunin yung temperature ni pasyente. If a child stop breathing, begin rescue breathing. Pag tumigil na ho siyang huminga, simulan ho nyo pag-recitate po ng breathing niya. So, do not give aspirin, no, or acetaminophen to reduce a high body temperature that can occur with heat stroke. These medicines may cause problems because of the body's response to heat stroke. So, baka akala nyo na atake lang ho siya ng hypertension niya, kapainumin nyo po ng aspirin o kaya ano yung hindi ho siya pwede nating painumin ng kahit anong gamot, no? So if the person is awake and alert enough to swallow, give the person fluids, no? Kung gising na ho yung tao, so makakalunok na ho siya ng tubig, painumin ho natin siya ng tubig na 1 liter to 2 liters, no? Over 1 to 2 hours for dehydration. Para ma-dehydrate siya, ma-replenish ho yung kulang niya sa tubig. So you may have to help. Make sure the person is sitting up enough so that she does not choke. Most people with heat stroke have an altered levels of consciousness and cannot safely be given fluids to drink. No, so there is one glory of the sun and another glory of the moon and another glory of the stars. For one star differeth from the other star in glory. 1 Corinthians 15:41. Thank you po. That's all. Kung meron po kayong tanong, open po ako sa mga questions niyo po. Hello? Hello po?
you, Ma'am Denise. Hello, For a Ma'am very Darlene. nice lecture, health lecture. Welcome po. Wala pong tanong? Ano po? Hello, sir. Hindi ko po kayo masyadong marinig, sir. Magtatanong po ako. Sige po. Okay po. Sa bata po ba, ilang oras na po ba dapat sa pinaka-isip sa sikat ng araw? Ito po, sa umaga. Thank you po. Sir, hindi ko kayo masyadong marinig po. Pwede lakas-lakasan niyo po? Okay na po, okay na. Sige po. Sa umaga po, sa mga bata, mga ilang oras po sila pwede magsilip sa araw? Depende po siya, sir. Ilang ano po ba? Anong klaseng baby or yung kids? Apo, mga 2 years old pataas. Ganyan. Okay na din po yung 15 minutes po, sir. 10 to 15 minutes po. Thank you po, thank you. Okay po. So, wala na po bang tanong? Meron po. Good afternoon po. Okay po. Yung magpapainit po tayo sa araw, ma'am. Anong oras po ang kailangan? Umaga lang po ba o hapon o tanghali? Kahit anong oras po ba 'yon? Ang best po ng recommendation po niya, sir, is in the morning. Kasi 'di ba, in the morning mga 7 a.m. Kung maganda pa kasi yung ray ng sun noon, 'di ba? Kasi pag doon na ho tayo sa mga 8, 9, 10, sobrang na hong init. Tsaka nakakapaso na ho siya. 'Di ba ma-feel nyo kahit ilang minuto lang kayo dun sa labas para na ho kayong kinakagat yung skin nyo. Tsaka pag sa hapon na din po, halimbawa, so dapat kasi iwasan mo si araw 11 a.m. to 3 p.m. So dun ka na lang sa 4 p.m. No, magpaaraw ka ng 4 p.m. So, okay naman din po, pero ang effect kasi sa sunlight, mas maganda ho yung early in the morning. So 7 a.m. po, ma'am. Opo, 7 to 8. Kasi pag 8 na, wala na, masyado nang mainit. Masakit kasi sa balat. Kahit ngayon, di ba, 4 p.m. ngayon, masakit pa din siya sa balat eh. Okay po, ma'am. Thank you po. Pwede po magtanong? Okay po. Masama po ba yung sobrang expose sa araw? Yes po, sir. And it can cause cancer, di ba? Tapos, aside from cancer, kung too much din po, magkaka-heat stroke tayo. Di ba? Marami kasing cases ngayon na mamatay sa heat stroke. Tsaka nakakasira din po siya ng skin natin. So, kung masyado tayo na-expose sa araw, di ba maraming tumubo ho na mga skin tags, no? Yung mga moles natin, maraming tumubo din po. Tapos hindi natin namamalayan na yung mga tumubo ng mga skin tags o ano-ano yung sa skin natin, yun na para ay mga cancerous na. So, dapat lenient tayo mag-observe sa mga tumubo sa katawan natin. Opo. Pero pag po may sobrang itim na po, masama rin po yun? Pag sobrang itim po, sabi, kailangan ho ng 45 minutes kailangan talagang ma-expose. Kasi, di ba si melanin, siya ho yung nagbibigay ng color ng skin natin. So, the darker po yung skin natin, the more po tayo napoprotektahan po sa sunlight. Hindi po tayo ma-worry nun kung dark talaga yung skin natin. Kaya longer po siya dapat tabilad sa araw kasi ho, kailangan talagang mahaba para makapenetrate talaga si sun under sa ating skin. Kasi sa under ng skin, nandun ho yung fats natin doon, yung cholesterol natin doon, na yun ho yung gagamitin po ni sun, no, ng body natin na ma-convert into vitamin D. Salamat po, ma'am. Okay po, welcome po.
So wala na po bang tanong? Sige po, Sir Christopher. Ma'am Janice, Yes po. may benefits po ba yung ano? Kasi meron akong mga kakilala na senior citizen na sila. Tapos hindi sila masyadong makapaglakad ng ayos. Sa umaga naglalakad sila paano ng araw, kumbaga may araw na, yung pasibol ng araw. Naglalakad sila ng nakapaa sa kunyari sa semento, ganon. May benefits po ba 'yun? Yes po. Yes po, sir. May benefits po. Kasi daw, sabi, according sa research ko, pag nakapaa daw tayo naglakad, no, makakatulong sa health natin kasi direct ho tayo sa nature. Nakadirect ho yung katawan natin sa nature kasi wala tayong tsinelas. So yung elements po ng lupa, nakakatulong din po yun sa circulation po sa katawan natin. That's good po. Recommendation pag nakapaa po tayo naglalakad po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am Janice. Okay po, welcome po. Pero ma'am, mas maganda po sa lupa talaga, damuhan. Huwag po sa semento. Huwag po sa semento. Yes po, sa lupa. Walang ground. Oo. Opo, sa lupa po siya, sa damuhan. Lupa po talaga. Kasi mayroon yung lupa po kasi mayroon po siyang ground po yan eh. Yes po. Yeah. Yun po ang pinakamagnetic ground po sa katawan natin. Yes Maganda. po, Sir Remark. Tanong lang po ma'am, yung sa ano po, sa may benefits din po ba yung pagka umaga po ay binabaon yung paa sa buhangin ng dagat? Meron po bang Yes makukuha po. benefits din ma'am? Yes po, 'di ba sabi ni Sir kasi pag yung body natin is naka-contact siya sa nature, mas maganda ho yung circulation po niya. No, nagfa-function po siya ng mabuti kasi naka-direct ho tayo sa nature. No? Pareho lang din po yun sa maglalakad ka nga nakapaa. Ganun din po yun siya. So kailangan kasi tayo as humans magka-connect tayo sa nature. Yung iba nga, 'di ba, kung sumakit yung ulo mo, hahawak ka lang sa puno ng kahoy, maaring ma-relieve yung headaches mo kasi hindi ho talaga yun nawawala na we as humans kailangan ho tayong sa nature po talaga. Okay po, thank you po. Wala na Hello, po Ma'am ba? Janice. Yes Janice? po. Yes po, Doc. May benefits naman po yung maglakad sa lupa, no? Opo, Doc. Saka yung sa ano. Paano yung maglakad sa apoy? Meron din, Doc. Kung gusto niyang mapasok, lakad siya sa apoy. Doon na lang sa volcano siya, doon na lang siya. Okay, thank you very much, Okay, ma'am. Doc. At we'll have a break for 2 to 3 minutes. Then we will give the time to Ma'am Carmen. Doc, ano po kasi, brown out po talaga ako. Nag-uusap na po kami ni Sir Joben. Siya po muna habang hinihintay ko po kung babalik yung kuryente. Nagpuputol po kasi sila ng mga sanga pala sa bundok. Kaya pala nag-brown out. Po ako, nag-try ako ng battery. Umiyak po kaagad yung battery. Baka sakali po na pagkatapos ni Sir Joben, meron na. Kaya nag-chat na po ako sa kanya, umuot po siya. Palit muna kami. 1 to 2. Baka sakali 3 to 4 ako. Ay, 2 to 3 pala. 2 to 3. Opo. Wala po talaga eh. Nagki-clearing po pala sila sa bundok. Pinatay ang power. Opo. Sige po. Sir Joben po ang susunod.